Ang pagmamalabis ay hindi tamang gawing huwara ng iba. Wala kaming karapatang magparusa sa mga nagkakasala dahil makasalanan din kami. Ngunit ang kasamaan ay hindi dapat hayaang magpatuloy. Isa kang masamang ugat na kapag hinayaang umusbong ay maaaring mamunga ng mas marami pa. Hindi ka dapat tularan! Umalis na kayo habang kaya pa naming pigilan ang aming mga galit. Kayo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ayaw nyo kami bigyan ng pagkakataong magbago. Hanggat may mga taong kagaya ninyo, lumalabas ang aming pagiging aswang! Tahimik, masaya at simpleng buhay ang hangad ng pamilya ni Mang Ambo. Ito ang dahilan kaya piniling manirahan sa bukid. Tiniis ang lahat ng pananakit at pagmamaliit ng mga taong mapanuri. Ngunit ang pagtitimpi ay merong hangganan. Magandang araw po muli sa inyong mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang isa na namang kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Pasensya ka na pare. Hindi ko inaasahan na ganito ngayon ang madadatnan natin. Maayos naman ang bahay na ito nang iwan namin ang aking pamilya. Ganyan daw talaga ang bahay na hindi tinitirhan ng mahabang panahon. Pero nakakahiya sa'yo ng pamilya mo. Ang ganitong klaseng lugar ang hinahanap namin ni Aida. Kami nang bahalang magkumpuni nitong bahay mo. Hindi na pare. Nakakahiya sa inyo ni Mare. Mas nakakahiya kasi kami ang humingi ng pabor sa'yo. Maganda na ang buhay namin sa lungsod. Wala na kaming planong bumalik dito. Kaya masaya kami ng asawa ko dahil ang sabihin mo na gusto ninyong manirahan sa pamilya sa probinsya, naisip ko kaagad, bakit hindi na lang kayo tumira dito? Sige na pare, ganito na lang. Kayo na ang bahalang mag-ayos nitong bahay. Ibigay mo sa akin ang halagang magagastos ninyo at babawian ko. Ay hindi na pare. Parang hindi tayo magkaibigan. Kung pati sa pagkumpuni lang ng bahay, magbabayaran pa tayo. Kami din naman ang makikinabang. Ay di bahala ka na pare ha? Kahit kailan talaga, hindi ako mananalo sa diskusyon sa'yo. Abo! Ay, nakita mo na ba yung bakanting lupa sa likuran natin? Maliit lang pero ang ganda sigurong taniman ng mga gulayin doon. Mas matutuwa ka pa mare kapag nilibot mo ang buong paligid. Sagana sa pananim ang lupain dito. Mamaya ipakikita ko sa inyo ang maliit na bukirin na pagmamay-ari ng aking mga ninuno. Matagal ng bakante yun. Sino ba naman ang magkaka-interest doon? Maliit na lupa lang yun kumpara sa lupain ng mga taga rito. May iba pang mga naninirahan dito. Akala ko. Abay meron mare. Pero sa probinsya kasi, malayo ang agwatan ng mga bahay. Ambo, Ang bahay, wag na kayo mag-alala. Walang pakialam ang mga tao dito. Iba ang buhay sa syudad sa probinsya, Aida. Wala kang dapat na ipangamba sa lugar na ito. Wala ka talagang dapat na ipangamba. Sa bagay, hindi ko nakilala kung sino-sino ang mga naninirahan dito sa bukid. Pero noong nandito kami, mababait ang mga taga rito. Uulitin ko ang pagpapasalamat sa iyo, pare. Tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo ng pamilya mo. Ganon din ako. Sa wakas, hindi na namin iisipin ang lugar na ito.
makakahanap na rin kami ng pamilyang mapagkakatiwalaan. Inaanak ni Andy ang nag-iisang anak na mag-asawang Ambu at Aida. Nakilala niya ang mga ito dahilan nangupahan ito sa tabi ng bahay ng kanilang pag-aaring tirahan. Ang alam niya, walang kasing bait ang mga ito. Hindi niya alam ang kwento ng buhay ng mag-asawa. Ngunit sa pagkakakilala niya sa mga ito, hindi na mahalaga ang pinagmulan ng pamilya nila. Abo, tingnan mo ang paligid. Ang sarap lang hapi ng hangin. Napaka-presko. Mula nang dumating tayo dito, hindi na nawala ang ngiti sa labi mo. Matagal ko nang gustong manirahan sa ganitong lugar. Ngayon, natupad na. Salamat, Ambo. Wala akong kasing saya. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, Aida. Lahat gagawin ko. Mabigyan ko lang kayo ng tahimik at mapayapang buhay. Pare! Nauna pa kayo dito. Sobrang excited talaga kayong makapagsimula, ano? O pare, ito na ba ang sinasabi mong pag-aari ninyong lupa? Oo, maliit lang pero mataba ang lupa rito. Kahit anong itanim ninyo, tsak maganda ang bunga. Simulan na natin ang pagtatanim, Ambo. Sasabahan ko kayo na bumaba sa bayan. Unang salta pa lang kayo rito, tuloy mamili na kayo ng mga kakailanganin ninyo. Makabili na rin kayo ng iba't ibang bini na itatanim ninyo. Magandang ideya yan, pare. O sige, Kailangan ko pa bang sumama? Maaari namang hindi. Medyo may kalayuan ang pagpunta sa bayan at hindi gaanong maganda ang daan. unang salta lang namin dito, pare. Hindi pa namin kilala kung sino-sino ang mga naririto. Aida, tawagin mo si Ellen. Sasama kayo sa amin ni paring Andy. May kalayuan nga ang munting bayan sa lugar na yun, ngunit masaya habang nasa biyahe ang pamilya ni Ambu. Ang paligid na paliligiran ng puno at iba't ibang klase ng halaman. 2.5 oras din bago sila nakarating sa paroroonan nila. Madami din palang mga tao dito, pare. Oo, mula sa iba't ibang nayon. Ang iba galing sa bukid. Bumaba para magtinda ng mga gulahin. Maraming tao, Ampo. Pero hindi katulad sa Maynila. Kung gaano karami ang mga tao, ganun din karami ang mga krimen. Tama ka, Mare. Iba pa rin ang buhay dito sa bukid. Oh, mamili na kayo ng mga kakailanganin ninyo, pare. Kung kukulangin ka sa pera, magsabi ka lang. Hindi tayo mawawalan yan. O salamat, pare. Pero sa ginawa naming paglipat, pinaghandaan namin ni Aida ng husto. Sapat ang perang dala namin. Naku naman. Anak, Ellen, may maliit na tindahan doon. May gusto ka bang bilhin? Halika, doon tayo. Anak, Nay, ano pong sinasabi niyo? Ika ako kung may gusto kang bilhin. Madami nang bibilhin mo dahil malayo ang bayan dito sa atin. Bahala na po kayo, Nay. Okay lang po sa akin. Anak, bagong salta lang tayo rito. Huwag kang tingin ng tingin sa mga tao. Hindi pa natin kabisado ang mga ugali nila. Mukha po silang mababait. Yun nga pong isa. Kumaway sa akin tapos ngumiti. Eh, sino? Ayun po, oh. Ay, sus me. Huwag kang magturo, Ellen. Baka kung... Hello? Hello? Ngayon ko lang kayo nakita dito. Dayo kayo o hindi kayo naninirahan dito? Pareho. Dayo kami. At
mamimili lang kami rito sa bayan. Pero dito na rin kami titira. Talaga? Wow! Kung ganun, hindi to ang unang pagkikita natin. Ako nga pala si Roel. Ako naman si Ellen. At ako naman si Aida, ang ina ni Ellen. Halata nga po, Aling Aida. Para po kayong pinagbiyak na bunga. Pero mas mapagkakamalan po kayo magkapatid kesa maging mag-ina. Salamat. Aida! Ellen! Ay, siya sige, Roel. Ikinagagala ka naming makilala. Hanggang sa muling pagkikita, Ellen. Hanggang sa muli. Oh, sino yon? Huwag kayong makipag-usap sa kung sino. Alam ko, Ambo. Lumapit at formal namang nagpakilala. Masama naman kung hindi kami sasagot at magpapakilala din. Mahirap magtiwala sa kahit na sino sa panahon ngayon, Aida. Huwag mong kakalimutan kung bakit tayo napadpad sa lugar na ito. Oo, Ambo. Alam ko. Hindi na mauulit. Nay, maraming sariwang karne doon, no? Bili po tayo. Ellen, O sige na. Lahat ng gusto ng anak mo, bilin mo ha. May nakita kaming mga binhi doon ni Pareng Ande. Pupuntahan ko kayo pagkatapos ha. Nalibang ang mag-ina sa pamimili mula sa pagkain, mga gamit sa bahay, mga personal na pangangailangan. Madilim na nang nakauwi sila sa bukid. Tanging mga kuliglig ang maririnig sa paligid at labis na katahimikan. Eto pare, pampainit ng konti. Alam ko maninibago kayo rito. Tsak na sa unang gabi ay mamamahay kayo. Tamang-tamang tagay lang. Tsak masarap ang tulog mo nito. Napagod ng husto ang aking mag-ina. Kanina nagkukwentuhan pa lang sila. Ngayon tulog na. Kanina ba naman halos lahat ng madadaan ng mga puno ay binibilang ng mag-ina mo. Aliw na aliw sa paligid. Pare, muli ang aking pasasalamat sa iyo. Ay, nako, pang-apat na yan. Ano ka ba naman? Tama na kayang pasasalamat na yan. Kung pera yan, marami na akong pera. Sabi ko nga, tutulungan ko kayo pero natulungan nyo rin naman ang pamilya ko. Kayo ang magsisilbing bantay dito sa maliit naming lupain, pati na rin dito sa bahay. Pupuniin ko ng mga pananim ang bakante mong lupa, pare. Aayusin ko itong bahay mo. Para sakaling maisipan nyo rin na bumalik dito, maganda ang madadat na ninyo. Ay, wala nang pag-asa pare. Sa syudad na ang buhay ng aking mag-ina. At syempre, kung saan sila, doon din ako. Bukas nga pala, pag tilaok ng manok, babalik na ako sa syudad. Gustuin ko bang tulungan ka sa pagtatanim ng binhi? May trabaho ding naghintay sa akin doon. Tapos ang hinihingi kong 3 araw na bakasyon tapos na. Walang problema, pare. Kayang-kaya na namin dyan ni Aida. Tagay na lang at nang makapagpahinga na tayo. Oh, Ang bilis siya, parang sanay na sanay. Di ba swabe sa lalamunan? Baka sa huling lagok mo itong totoong alak. Kapag nagtagal ka pa dito, tuba nang iinumin mo pare. yun ang gusto kong matikman. Ay, hindi mo lang titikman. Talagang lalagukin mo. Maagang nagising ang mag-anak. Bumalik na rin sa syudad si Andy. Agad na naging panatag si Ambu. Sisimulan na nila ang bagong buhay sa bukid, kung saan malayo sa ingay at karahasan ng syudad, sa ginawang pagtatanim ng mga gulayin sa maliit na bakanting lupa at paligid.
Napagod ang mga asawa, ngunit puno ng galak ang kanilang puso dahil batid nilang may magandang patutunguhan ang kanilang ginawang pagpapagal. Nay, dinalhan ko po kayo ng nilagang kamote. Magmerienda na po muna kayo. Abay, tignan mo, Ambo. Ipinaghanda tayo ng makakain ng dalaga natin. Epekto ng malayo sa kabihasnan. Walang kuryente at wifi. O di ba anak? Natuto kang kumilos at magluto ng makakain natin. Ang itay talaga. Kahit naman noong nasa syudad tayo, kumikilos din ako sa bahay, di ba, Nay? Oo nga naman, Ambo. Mas madalas nga lang nahawak ang cellphone kesa naman maghugas ng pinggan. Pero gumagawa pa rin po ako ng gawaing bahay. Anak, okay ka lang ba talaga na dito na tayo titira? Opo, Nay. Kahit saan. Basta magkakasama tayo. Malayo sa mga demonyo. Malapit na tayo sa langit, anak. Walang demonyo dito. Tay, hanggang kailan po kaya tayo maninirahan dito? Hindi ko alam, anak. Ay, dako. Wag na nga yan ang pag-usapan ninyong dalawa. Kararating lang natin dito. Ay, di ba may usapan tayo? Bawal ang malungkot. Bawal ang sisihan. Kung anong naging desisyon natin na lisanin ang syudad, dapat nating pangatawanan yon. Tama ang inay mo, Ellen. Maghahanap pa ba tayo ng ibang lugar? Nandito na ang lahat. Ito ang lugar na hinahanap natin. Ang lugar na nararapat sa atin. Nagtatanong lang naman po ako. Sa bagay, gusto ko rin dito. Sariwa at malamig ang ihip ng hangin. Basta isa lang po ang hiling ko. Nay, Tay, ay ano ba yon? Wag lang kuryente at wifi. Hindi namin maibibigay yun sa'yo, anak. Huwag lang tayong mawala ng karne. Ayokong puro gulay ang ulam. Kahit saan niyo ko dalhin. Alma, nasan ba anak mo? Maghapon ko na naman siyang hindi nakikita. Saan ba naglilimayo ng lalaking yon? Kayo ang madalas na magkasama. Bakit sa akin mo hahanapin? Ikaw ang ina. Siyempre kapag nawala sa paningin ko ang anak natin, ikaw ang tatanungin ko. Ay, buwiset na batang yon. Ilang araw ko nang napapansin na laging wala rito sa bahay. Tako, baka naman naliligaw na yun. Ay nako, hindi. Kabilin-bilinan ko sa anak mo, huwag mag-aasawa ng taga-bukid. At habang buhay na pagsasaka ang babag sa kanya, ang gusto ko taga-syudad. Yun ang hanapin niya. Yan din naman ang sinabi sa iyo ng mga magulang mo noon, Alma. Nasunod mo ba? Hindi. Kaya nga hindi ako papayag na doon na lang babagsak ang anak natin. Dahil ayokong matulad siya sa atin. Pesting buhay. Walang asenso. Oh, haya na ang magaling mong anak. Ruel! Tay, mano po? Saan ka galing? Makukuba na yung ama mo sa katatrabaho. Hindi mo man lang tinutulungan. Ang lakas pa ni tatay. Kayang-kaya niya yan, tay, di ba?
Paano ka matututo kung tumatakas ka sa trabaho? Hindi naman eh. Ngayon nga lang kasi hindi ko pa nakikita ang hinahanap ko. Ay kung yung hinahanap mo ay ginto, baka tulungan ka pa namin ng itay mo. Kung kamalasan lang yan, tumigil ka, Ruel. Teka. Anong sinabi mo? May hinahanap ka? Ang ganda niyo po, Itay. Sobra. Grabe ang kaba ko nung nakita ko siya. Babae. Babae, Ruel. Ano, taga-syudad ba? Saan nakatira? May kotse, mayaman? Bagong salta siya sa bayan. Doon ko siya nakilala, Nay. Kasama pa niya yung mga magulang niya. Sabi ko, bago sila pero dito na sila maninirahan. Pero hindi ko alam kung saan sila nakatira. Nako, ay taga-syudad yan. Walang kotse na eh, tsaka hindi sila mukhang mayaman. Patay na. Katulad natin yan, taga-bukid. Ay, nako. Kunin mo na si Kalakihan. Doon sa Tumana. Baka mamatayan doon sa Ginaw. Ilubog mo na rin yung ulo mo sa ilog. Nang matauhan yung utak mo. Nay, aanin ko naman ang taga-syudad. Kung yung babaeng yun, ang gusto ko. Tumigil ka nga, Ruel. Baka hindi ako makapagpigil. Kumilos ka na. Iintayin mo pang magalit ang inay mo. Si Kalakihan ang asikasuhin mo. Huwag yung paghahanap ng walang kwenta. Lakad na! Hahanapin ko siya, Inay. Gusto ko siya. Taga-syudad man siya o hindi. Tumigil ka! Dala ng kahirapan at pangarap ng mga magulang ni Ruel na makaahon sa kahirapan. Sa tagal ng panahon na nag-ambisyon na manirahan sa syudad, kaya ibig ni Alma na makapag-asawa ng taga-syudad ang nag-iisang anak nila na si Ruel. Samantala, ilang araw na ang lumipas, nagbunga ng masaganang pananim ang mga naitanim ng mag-asawang Ambu at Aida. Maraming salamat dito sa gulayan. Aida, Ambo. Tunay na hulog kayo ng langit sa amin ng mga taga rito. Malaking tulong ito sa pang-araw-araw naming pagkain. Masaya po kami at matutulungan kayo. Pwede kayong bumalik. Huwag kayong mahiya. Hanggat maganda ang pananim, bukas ang palad namin para sa inyo. Ay, kaya siguro kayo pinadala ng Diyos dahil malusog at titik ang inyong mga pananim. Ay, ganun na nga siguro, mundo. Ano mang araw, pwede kayong bumalik. Kumuha kayo ng mga gulayin. Maraming salamat sa inyong mag-asawa, no? Masaya sila, Ambo. Mas masaya tayo dahil nakatulong tayo sa mga nangangailangan. Oh, bakit biglang nawala ang ngiti yan sa labi mo? Ambo, pinupuntahan na tayo ng mga tao. Hindi natin sila kilala. Labas-pasok lang sila dito, Aida. Naghahanap sila ng pangtawid gutom sa kanilang pamilya. Walang masama doon. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Paano kung... Aida, may dapat ba tayong ikatakot? Iniisip ko lang kasi, mabuti na yung nag-iingat tayo sa maaaring mangyari. Walang masamang mangyayari. Nasa atin ang pagtulong. Matagal ng panahon na walang gulo. Ligtas tayo, Aida. Malaya na tayo. Sana nga, Ambo. Sana nga. Tay! Oh, si Ellen. Ellen! Bakit? Yung lalaki po, kanina pa sumisilip dito. Kilala niyo po ba siya? Ambo, ngayon ko lang siya nakita. Magandang araw sa'yo. Anong maipaglilingkod namin sa'yo? Magandang araw din. Pasensya na. Ako nga pala si Mundo, taga-kabilang bundok at kaya lang narinig ko ang usap-usapan patungkol sa mga mayayabong na mga pananim mula sa bagong lipat. Kilala ko ang may-ari ng lupa ng bahay na ito. Hindi ba si Andy? Halos sabay kami nung lumaki.
Magkaiba kami ng lugar pero mabuti kami magkaibigan na dalawa. Oh, ganun ba? Eh sana, kanina ka pa nagpakilala. Halika, pumasok ka sa munting kubo namin. Pero mukhang mas maganda ang bahay ngayon ni Andy. Ako nga pala si Ambo. Galing kami sa syudad. Doon kami nagkakilala at naging kaibigan si Andy ng mahabang panahon.
Anong ginagawa ninyo? Hoy, Ambo. Nangagaingin lang. May problema ba tayo? Mamamatay ang mga pananim kung pati mga ugat ay binubunot nyo. Eh di magtanim ka uli. Pinagpapala ang kamay mo, Ambo. Huwag kang maging makasarili. Baka yung kamay mo na yan, walang makinabang. Kung matuto kang manghingi, walang dalawang isip kitang bibigyan. Pero dinadaan mo sa pagnanakaw ng aking mga pananim, Tasyo. Ano? Ikaw? Ikaw lang nagsabi sa akin yan? Ay, Diyos ko! Abo! Huwag! Nabayan mo ang asawa ko! Tumigil ka! Tama na yan! Ang ganda ng asawa mo. Umalis na kayo, Tasyo. Huwag ka nang babalik dito. Ops! May babalikan ako, Ambo. Hindi lang ang mga pananim mo. Pero syempre, may iba pang dahilan. Huwag mong hahawakan ang asawa ko. Ano, malabang ka? Abo! Demonyo ka! Aida, utang na loob. Kakalimutan ko ang nangyaring ito. Umalis na kayo! Aalis kami. Dahil dadalhin na namin sa bayan ang mga gulayin. Pero asahan mong babalik ako, ha, Aida? Hanggang sa muli. Sexy. Pasama siya, Ambo. Demonyo siya. Huwag, Aida. Huwag kang magalit. Kumalma ka. Itay, Ellen, anak, kanina ka pa ba dyan? Mabutit hindi ka nagpakita sa tasyong yon. Manyakis ang taong yon. Hindi ko gusto ang ginawa nila. Mas masahol pa sila sa demonyong nanakit sa inyo sa syudad, Itay. anak. Hindi. Malakas ang tatay mo. Wala ito. May dugo at pasayang mukha mo, Ambo. Punasan mo ang dugo mo, bilisan mo. Ah, Anak, halika. Pumasok na tayo sa loob. Huwag mo na silang pansinin. Dala lamang yun ang kanilang labis na pangangailangan. Ellen, ang tao nagiging marahas kapag nakaramdam ng matinding pagkagutom. Huwag na kayong magpaliwanag, Itay. Hindi na ako isang paslit. Anak, Sinaktan niya kayo at binastos si inay. Matinding galit ang nararamdaman ko. Huwag, anak. Huwag mong kalilimutan. Nandito tayo sa bagong mundo natin. Kalilimutan na natin ang buhay natin noon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Makakamtan din natin ang lubos na katahimikan. Hindi tayo matatahimik hanggat may mga demonyo sa paligid. Kahit saan pa tayo magpunta. tama na anak. Hindi na mauulit ang nangyari kanina. Kung babalik sila, ibibigay na natin ang kanilang kailangan. Pananim lang ang gusto nila para hindi sila magalit. Hindi ang gusto nila ang ibibigay natin. Hindi sila makukontento hanggat hindi nila tayo nasasaid. Pero tama kayo, Itay. Hindi na mauulit pang nangyari kanina. Ellen, anak, titiyakin ko yun. Madaling nakalimutan ng mag-asawa ang ginawa ni Tasyo sa kanila. Yun ay dahil sa anak nilang si Ellen. Ayaw nilang magalit ito. Kaya nagkunwaring walang nararamdaman si Ambo sa tinamong pananakit sa kanya ni Tasyo.
Ah, Ano ba, Tasyo? Kanina ka pa. ah, Pabaling-baling ka dyan eh. Ang likot mo, hindi ako makatulog. sobrang alinsangan ngayon, Alma. Oo nga. Hindi ko rin alam. Abay, hindi naman tag-init. At kahit tag-init, malamig pa rin naman ang simoy ng hangin, lalo na sa gabi. Ay, ganito ngang oras, nagtatalukbong na ako ng kumot. Makalabas nga muna. Doon ako magpapahangin sa labas. Abay, sasama ako. Nawala na ang antok ko sa sobrang likot mo sa higaan. Tulog na tulog ang mga anak mo, Alma. Ilang araw nang walang kibuyang, walang ganang kumain. Ano bang nangyayari dyan? Ay, naku, hayaan mo siya. Wala naman siyang ambag dito sa bahay. Mana sa'yo, tamat. Magaling akong dumiskarte. Di ka pa yata kontento sa binibigay ko sa iyong pera. Pero yung anak mo, wala. Ay siguro nabasted yan ang kanyang nililigawan, kaya ganyan. The bastard. Aba, wala sa lahi ko yan. Walang babaeng bumasid sa akin. Yan pa kayang anak mo na kagandang lalaki? Ay, kaya pala. Ikakasal na tayo. Nasa kama ka pa ng kasintahan mong si Laura. Oh, nakaraan na yun. Ano ka ba? Sobrang maalinsangan na kaya mainit pa yung ulo mo. Ano yun? Iibon ba yun, Tasyo? Kalaking ibon naman yata yun. Saan galing yun? Tasyo! May bumaba galing sa lupa. Anong... Tasyo, kinikilabutan ng buo kong katawan. Saan galing yan? Bigla na lamang sumulpot. Madilim, Alma. Di ko makita. Tao. Tao siya, Tasyo! Tao! Ha? Sino ka? Huwag mo kaming tinatakot. Hindi mo kami kilala. Mapapahama ka kapag hindi ka umalis sa teritoryo ko! Ah! Ano yun? Ano yun, Tasyo? Wala na. Wala na. Tao yun. Kitang-kita ko, tao siya! Hindi tao yon. Saan ka ba naman nakakita ng taong lumilipad? Pareho ba tayong namamalikmata? Marahil ay malaking hayop lamang yon. Bumaba mula sa gubat. Hindi, Tasyo. Ako ang unang nakakita. Alam kong tao yun! Paano mo makikita at masisiguradong tao nga? Madilim ang paligid, Alma. Halika na. Pumasok na tayo. Subukan niyang bumalik. Tatagpasin ko siya ng matalas kong itak. Dala ng kayabangan ni Tasyo. Usapan sa bayan ang nangyari ng gabing yun, hindi para takutin ang mga tao, kundi para ipaalam ang kanyang katapangang ginawa. Ngunit ang iilan ay naniniwala sa aswang at nangangambang may naligaw na aswang sa lugar na yaon. Aswang. Matanda ka na sa mundo. Nagpapaniwala ka pa rin sa aswang. Pero totoong may aswang. Di ka ba naniniwala, Tasyo? Maniwala ka. Dahil bata pa ako, may naninira ng aswang sa nayon namin. Maraming namatay noon. Kaya napilitan kaming tumira.
Sapat na ba itong mga pinamili natin, Aida? Nabili na lahat ng gusto ni Ellen. Oo, Ambo. Pero nagtataka ako. Dahil kukonti lang ang mga napili niyang bilhin ngayon kumpara noong dati. Nasanay ng anak mo na mabuhay ng simple. Mukhang okay na siya. Wala na siyang gaanong kibo ngayon, Ambo. Umuwi na tayo. Baka abutin tayo ng dilim sa daan. Siya, sige. Ambo! Pare! Nandito pala kayo sa bayan. Magandang hapon sa iyo, Aida. Oh, lalo kang gumaganda at sumiseksi. Tasha! Halika na, Ambo. Sandali. Dumating lang ako'y alis na kayo agad. Maayos ko naman kayong binati. Huwag naman kayong bastos. Kung hindi ka bastos, baka naging mabuti kaming kaibigan sa'yo, Tasyo. Huwag ka nang magsalita pa, Aida. Kasama natin si Ellen. Mabuti pa, puntahan mo siya. Dumiretso na kayo sa sasakyan. Doon yun ako hintayin. Hindi ako aalis dito. Hindi kita iiwanan sa demonyong yan. Isipin mo si Ellen. Huwag ako. Sige na, puntahan mo siya. Sige. Ops! Saan ka pupunta, Aida? Huwag mo kong iwan. Nandito pa ako. Hindi ka ba sabik na makita akong muli? Huwag mong babastusin ang asawa ko, Tasyo! Hoy! Narinig niyo ba yun? Ba talagang bastos at masama ang ugali ng dayong ito dito sa lugar natin? Nakitanim na nga lang sa lupa na may lupa. Ayaw pang makipagkaibigan sa akin. Tama ba yun? Hindi kami dayo sa lugar na ito. Ilang buwan na kaming nakatira dito. Suki na kami ng mga tindahan sa bayang ito. Regular kaming namimili. Ilan sa mga nagtitinda dito, ang paninda ay galing sa aming mga pananim. Hindi ba't sa mga pananim ko? Nangangaingin ka, Tasyo. Sino ang tinutukoy mong dayo? Ang tapang mong sumagot ah. Wala kang kadala-dala. Matapang ka. Wala kang kilala dito. Sige, lumabang ka. Laban! Kahit anong gawin mong pananakit sa akin, hindi ako lalaban. Duwag palang gagong ito eh. Alam mo, kung sa mga artista, para kang si Jacqueline Jose. Galit na, mababa pa rin ang boses. Ano? Ha? Duwag ka pala eh. Di mas mabuti. Libre ang pansimbang ko ngayon. Lubayan mo ang tatay ko! Aba, lalong maganda ang isang ito. Ito ba ang anak mo, Hambo? Mas maganda pa sa nanay. Hindi ka marunong pakiusapan. Nakiusap sa'yo ang mga magulang ko. Nalubayan mo na kami. Pero sinaktan mong muli ang tatay ko. Magandang binibini. Mas lalo kang gumaganda kapag ikaw ay nagagalit. Huwag mo kong hahawakan! Oh! Ang lakas niya. Huling pakiusap ko na ito. Lubayan mo kami. Amang duwag! Matapang ang anak mo! Tingnan mo, Ambo! Hindi ka man lang naambulan ng kahit konting tapang ng anak mo! Huwag mong idamay ang asawa at anak ko, Tasyo! Ako na lang ang pagdiskitahan mo! Oh, hindi! Mas marami! Mas masaya! Nasaktan niya kayong muli, Itay. Hindi ako basta-basta natutumba na. Halika na, umuwi na tayo. Ambo! Dadalaw kami sa inyo, ha? Huwag mo na kaming hintayin. Darating na lamang kami. Paghahandaan namin kayo. Ibibigay namin ang nararapat sa inyo. Tama na, anak. Umalis na tayo dito. Ellen! Ay, Diyos ko. Ano bang nangyari? Anong kaguluhan na naman ang ginawa sa'yo ng tasyong yon, Ambo? Huwag ka nang tumingin doon, Aida. Tapos na. Huwag na nating pansinin at baka kung lumapit pa dito. Bakit ho ganun na lang ang takot ninyo sa taong yun, Itay? Dahil ayoko ng gulo, anak.
Isa pa, may mga alalay si Tasyo. Kayo ang iniisip ko ng inay mo. Kahit sino sa ating tatlo ay hindi natatakot sa mga ganong klase ng tao. Tayo na lang ang umiwas sa Ellen. Makinig kayo sa akin. Umuwi na tayo. Si Ruel yun, hindi ba? Anak siya ni Tasyo, inay. Ano? Muling umakyat sa bukid ang pamilya ni Tasyo. Nadagdagan ang kimkim na galit sa puso ni Ellen dahil hindi nilulubayan ni Tasyo ang mag-ama. Samantala, laki ang ngiti ni Tasyo dahil sa nalaman niya. Tay, anong nangyari? Anong ginawa niyo sa kanila? Kilala mo ba ang magandang dalagang yun? Siya si Ellen, ang babaeng sinasabi ko sa inyo. Usap-usapan na may pamilya kayong ginugulo. Sila bang pamilyang ginulo niyo, itay? Walang kalatoy-latoy na guluhin. Ang mga yun, nagpapaniwala ka sa mga tsesmosa. Anak, magaling kang pumili. Anak nga kita. Wala na, itay. Lumayo na sa akin si Ellen. Kaya pala tulala ka't walang kibo. Ang babaeng yun pala ang dahilan. Kakaiba siya, itay. Kakaiba siya sa ibang babaeng kilala ko. Ibang-iba siya sa mga babaeng taga-bundok. Dahil hindi siya tunay na taga-bundok. Lumipat lamang sila dito. At tama ang sinasabi mo, anak. Kakaiba sila mag-ina. At nakakagigil ang kanilang kagandahan. Itay, Totoo naman matagal na ako nagtitiis sa bunganga ng inay mo. Isang beses lang maligo sa isang linggo. Ang taba-taba pa. O sinong gaganahan dyan, di ba? anong ibig niyong sabihin, itay? Gusto mo ba talaga ang magandang babaeng yun? Gustong-gusto ko, itay. Ako ang bahala, anak. Basta wag na wag ka magsusumbong sa nanay mo. May gagawin tayo. Ho? Halika, maaga pa naman para umuwi. Uminom muna tayo. Hindi ako umiinom, tay. Sasampalin ako ni nanay. Ako ang kasama mo. Hindi magagalit ang inay mo. Ako ang bahala. Lalaki ka. Normal sa lalaki ang uminom ng alak. Ano, bakla ka ba? Hindi ho. Lalaking-lalaki po ako. Pwes, patulayan mo. Halika na. Lumabas ang mag-ama. Narinig ni Alma ang pagsara ng pintuan. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang kanyang mag-ama. Malalim na ang gabi. Tahimik ang buong paligid. Maliban sa mga tunog ng mga kulisap at mahinang hangin na umaalingaw-ngaw sa mga dahon. Sa loob ng bahay, mag-isa si Almang nakatayo pa rin sa may bintana, hindi mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang orasan sa dingding. 10:30 na ng gabi. Inip na siya sa kahihintay. Umupo siya sa sopa, tumayo uli, naglakad-lakad sa sala, muling bumalik sa bintana. Ang kanya mga matay nanghihina na sa antok, ngunit hindi niya magawang matulog dahil sa pag-aalala. Maya-maya pa'y nakaramdam na rin siya ng labis na antok. Ang kanya mga matay unti-unti nang nagsasara, ngunit pinipilit niya pa ring magising. Sa huli, natalo na siya ng pagod at nakatulog na, nakaupo sa sofa. Ang ulo ay nakasandal sa armrest. Tasyo! Ruel! Kayo na ba yan?
Ay, naku talaga kayo mag-ama kayo, oo. Anong oras na? Kung saan-saan mo na naman isinasama yung anak mo, Tasyo. Malilintikan ka talaga sa akin kapag nilasing mo yung anak mo. O ba? Walang tao. Nako, Tasyo ha. Malalim na ang gabi. Pinagtataguan niyo pa ako. Akala niyo may ibsan ng galit ko sa inyo? Lumabas kayong mag-ama! Tasyo! Ano yun? Tasyo! Halimpi ka talagang Tasyo ka? Huwag mo akong tatakutin! Lalo kang sasamain sa akin! Masama kayo. Wala kayong karapatang mabuhay sa mundo. Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit sa akin! Huwag kang lalapit! Dapat sa inyo, bigyan ng leksyon upang matutunan nyo kung paano huwag mang api at manakit ng ibang tao. Huwag kang lumapit sa akin! Nakipaglaban si Alba, ngunit sa gitna ng gulo na tumba siya, tumama ang kanyang ulo sa matigas na lupa. Agad siyang nawalan ng malay. Ang nakaalarmang sigaw ni Alba, sumabay sa ihip ng hangin. Walang nakaririnig dahil malayo ang distansya ng mga bahay sa lugar niyon. Si Ellen, agad na tumakas sa dilim ng gabi. Takot siya sa ginawa niya. Sa hindi kalayo ang lugar, naglakad-lakad pa uwi ang mag-amang lasing mula sa inuman. Nang marinig nila ang sigaw, agad silang tumakbo patungo sa bahay. Nawala ang kanilang kalasingan. Nang makita si Alma na nakandusay sa lupa, dumudugo ang muka at walang malay. Alma! Alma! Tay, may kalmutan mukha ni nanay. Sinong gumawa nito sa kanya? Di ko alam. Alma! Alma, gumising ka. Alma! Demonyo ka! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Nay, kami ho ito. Huwag kayong matakot. Uminaw ka, Alma. Sinong demonyo gumawa nito sa'yo? Igaganti kita. Ruel, Tasyo, ang mukha ko, mahapdi! Huwag mong hawakan. Sabihin mo sa akin kung sino ang may lakas ng loob na gumawa nito sa'yo. Magsalita ka. Hindi siya tao. Isa siyang demonyo. Alintek. Ano? May bumabang demonyo? Na basta ka na lang kinalmot? Kung demonyo yon, bakit buhay ka pa? Lintik ka! Ano ba? Aswang! Aswang ang gumawa nito sa akin. Hindi ako nagkamali sa nakita ko ng gabing yon. Hindi ka naniwala sa akin. Kasalanan yung dalawa ito eh. Saan kayo galing, ha? Akala ko kayo nang narinig kong kumakaluskos. Kaya ako lumabas. May narinig ako, Tasyo. Katulad din yung narinig ko nung gabing yon. Maniwala ka sa akin. May aswang at matindi ang galit niya sa atin. Nay, totoo po ba ang aswang? Nagpapaniwala ang inay mo. Siguro lang huya sa ala kanina kung ano-anong sinasabi. Hanapin mo ang aswang na yun, Tasyo. Ipagiganti mo ko. Bago ka maunahan ng aswang. Ay, lintik na aswang na yan. Kung totoo man o hindi na may aswang, hindi ko siya sasantuhin. Papatayin ko siya. Sinong aswang? Imposible hong may aswang sa panahon ngayon. Ay, ano yung nakita ko? Anong nilalang ang pwedeng gumawa nito sa akin, ha? Eto sa mukha ko. Tingnan mo! Ang mukha ko! Umiiyak si Alma habang hinahawakan ang mga sugat sa kanyang mukha. Ang sakit at takot ay makikita sa kanyang mga mata. Kinabukasan,
Agad na kumalat sa buong lugar ang tungkol sa nangyayari kay Alma. Sa mga kanto-kanto at palengke, mga kapitbahay, lahat ay nag-usap-usap sa insidenteng nangyari sa kanya. Ang iba'y lihim na nasiyahan dahil sa ugali ng pamilyang ito. Marami kasing naagrabyado si Natasio at Alma sa kanilang mga gawain. Samantala, si Tasio naman, kahit pa naguguluhan sa nangyari, patuloy pa rin nag-iisip ng paraan upang makalapit sa pamilya ni Ambo. Hindi niya hayaang mawala ang pagkakataon na makuha ang lupang iyon. Sa loob ng bahay, nakaupo si Tasio sa mesa. Hawak ang isang baso ng kape. Malalim ang iniisip tungkol sa mga plano kung paano niya gagamitin ang pangyayaring iyon para makuha ang simpatya ng mga tao. Abo! Abo, madali ka! Aida, bakit ko makatawag ka parang... Tignan mo, may sumira sa mga halamang gulay natin. Ang mga sanga ng prutas, pinutol! Sino walang puso ang gumawa nito? Ambo! Wala tayong magagawa. Hindi tutubo ang mga yan. Binunot pati ang mga ugat. Hindi na mapapakinabangan dyan. Magtanim na lang tayong muli, Aida. Hindi ba talaga nila tayo titigilan, Ambo? Ito pa ba ang igaganti nila sa atin? Hindi tayo naging maramot. Hindi lang sa pang-araw-araw na pagkain nilang naibigay natin, pati na sa kanilang pangkabuhayan, para sa kanilang pamilya. Bakit kailangan nilang sirain ang mga pananim natin? Aida, umiiwas tayo sa gulo. Ang mga nasira ay napapalitan. Hindi na rin natin maibabalik pang nangyari. Hanggang kailan tayo magsasawalang kibo? Hanggang kailan tayo magtitimpi? Hanggat nabubuhay tayo, Aida. Yon ang ipinangako natin sa ating mga sarili, hindi ba? Walang magandang patutunguhan kung pairali natin ang galit. Kung ganito rin lang ang gagawin nila sa atin, Ambo, umalis na tayo rito. Aida, Kilala kita. Walang hangganan ang iyong pagtitimpi. Pero Ambo, matatapos din ang lahat ng ito. Basta't huwag tayong mawala ng pag-asa. May hangganan din ang lahat. Magandang umaga sa inyo, Ambo, Aida. Magandang umaga din sa iyo, Mundo. O tamang-tama, kagigising lang namin ni Aida. Magkakapi kami. Halika, sabayan mo kami. Naka, sobrang nakakaya talaga sa inyong mag-asawa. Napakabuti ninyo. Magpapaalam lang sana ako kung pwedeng makahingi uli ng mga ipapaninda kong mga gulayin. Mamaya sa bayan, maraming gustong bumili ng presko ninyong mga gulayin. kahit anong oras, Mundo, pwede kang kumuha ng mga gulayin at mamitas ng mga prutas. Pero malaking malas ang bumulaga sa amin ngayong umaga. Ha? Ay anong nangyari? Baka may makuha ka pa dyan, Mundo. Hindi naman lahat ng gulayin ay nasira. Ha? Nasira? Ay anong... Diyos ko! Ay anong nangyari? Parang inararo ang pananiman ninyo. Gusto nga namin sanang malaman kung sino ang sumira sa mga pananim namin, Mundo. Nako, mamatay man ako dito sa aking kinatatayuan. Ay, di ko gagawin yun. Ay da, Wala kaming pinaghihinalaan kahit na sino, Mundo. Huwag mong isipin yan. si Tasyo. Siya lang ang alam kong pwedeng gumawa nito. Sinasabi ko na nga ba, wala talagang puso ang tasyong yon. Pwede tayong magturo kung akto nating nakita at nahuli. Pero nakita mo ba, Mundo, na si Tasyo nga ang gumawa nito? Siya lang ang may matinding inggit sa inyo. Halata naman. Sa tuwing magkikita kayo ay puro pangiinsultong at sinasaktan ka niya. Kahit mismong harap-harapan pa ng maraming tao at sa iyong asawa.
Napakasama ng ugali ng taong yun. Kaya maraming may kimkim na galit sa kanya. Pero wala ni isa ang may lakas ng loob na labanan siya. Dahil nga ay bugbog sarado ng abutin. Isa na ako doon, Ambo. Kaya pasensya na. Huwag na nating pansinin pa ang nangyari. Magtanim na lang ulit tayo, Aida. Maraming mga tao ang umaasa sa mga pananim natin. Siya nga pala, Ambo. Ha, Mag-iingat kayo. Anong ibig mong sabihin, Mundo? Mukhang may masamang pinaplano si Tasyo laban sa inyong pamilya. Lalo ka na, Aida. Pati na rin si Ellen. Ay mag-iingat kayo. Lalo na pagdating ng gabi. Diyos ko, Ambo. Huwag na nating hintayin pang dumating ang araw na mas malala pang kayo pang gagawin sa atin ni Tasyo. Lisanin na natin ang lugar na ito. totoo ba ang sinasabi mo, Mundo? Totoo. Dahil binantaan niya ako kapag hindi ako sumama sa kanya. Ipanalangin ko na sana hindi nubating ang araw na yan, Mundo. Ambo, Dahil kapag nangyari yan, patawarin ako ng Diyos. Abo! Yahoo! Aida! Magandang umaga sa inyo mag-asawa. Oy, Mundo, nandito ka rin pala. Si Tasyo. Ambo, huwag niyong sabihin ang sinabi ko. Gusto pang mabuhay. Oh, ano't bigla kang ininitan ha, Mundo? May pabulong-bulong ka pa? Hindi Tasyo kasi naiya ako sa kanila. Hihingi sana ako ng ititinda ko. Pero maraming pananim ang nasira. Oh, di magtanim uli. Hindi naman yung problema. Di ba, Ambo? Tama ka, Tasyo. Ngayon, ang bilis mo talagang matuto, Ambo. Aida, lalong gumaganda ang araw ko ngayon kapag nakikita kita. Ambo, ihahanda ko na ang kape natin. Mauna na ako sa iyo sa loob. Hey, kararating ko lang. Isang ngiti muna bago ako umalis. Pasensya ka na, Tasyo. Mahalaga ang oras naming mag-asawa. Dahil kailangan naming magtanim uli para may maitulong sa mga tao. At pasensya ka na rin kung hindi ko kayang ngumiti. Galit ako sa mga taong may masamang budhi. Anong ibig sabihin ng asawa mo? Abo, siya ba kung ang tinutukoy niya na may masamang budhi? Naku, Tasyo, ang tinutukoy ni Aida, yung mga taong sumira ng kanilang mga pananim. Kailan ka pa naging si Ambo, Mundo? Ikaw bang tinatanong ko? Gago ka! Aroy! Sakit! Siya nga pala, sumama ka sa akin, may hinahanap ako. Naghahanap din ako ng mga gulay yung ititinda ko. Mamaya sa bayan, pas muna ako. Mas mahalaga pa ba sa pagsama mo sa akin? Huwag mo kong tanggihan, Mundo. Anong hinahanap mo, Tasyo? Aswang! Ang demonyong kumalmot sa mukha ng asawa kong mataba. Oh. Malaman ko lang kung sino ang demonyong dumating dito sa lugar natin at nanakit sa asawa ko. Hindi ko siya pakakawalan ng buhay! Hindi mapanatag si Aida sa sumbong ni Mundo. Si Ambu naman nag-aalala sa narinig mula kay Tasyo. Batid niyang hindi magagawa iyon ng kanyang asawa. Isa lang ang alam niyang magagawa noon. Lihim na minanmana ni Ambu ang kilos ng anak. Iba ang bugso ng galit nito at naalarma siya sa pwedeng gawin ni Ellen. Saan ka galing? Itay, Ikaw ba ang gumawa nun sa asawa ni Tasyo?
May iba pa bang may lakas ng loob na gumawa nun? Ellen, iba na ang mundo natin ngayon. Mas masahol pa sa demonyo sa mundo natin ngayon, Itay. Sa syudad, mapang-api, mapanghusga, mapanlamang. Pero dito, nananakit, nangahamak ng taong walang kalaban-laban. Yun ang mundo natin ngayon, Itay. Nawawalan ka na ba ng tiwala sa kakayanan ng iyong ama, Ellen? Itay, hindi po. Pero hindi ako papayag na makita ko kayong sinasaktan. Kahit kabutihan ang iniisip ninyo para sa kanila. Iniiwasan ko lang na huwag magalit ng husto, Ellen. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Itay, Kakaiba tayo sa kanila. Pero mas kaya nating magpakabuti. Wala silang kalaban-laban, Ellen. Kung ang gagawin natin ay ang makapaghigante, anong pagkakaiba natin sa isang demonyo? patawad, Itay. Ama kita. Pero magkaiba tayo ng nararamdaman. Gusto ko rin ho ng katahimikan. Pero hindi ibig sabihin, magsasawalang kibo ako. Kapag mga magulang ko nang nasaktan, Tama na, Ellen. Hindi ka na aalis, ha? Ayokong mapahamak ka. At mas lalong ayokong may mapahamak na ibang tao. Itay, Makinig ka sa akin. Sundin mo ako! opo, Itay. Dahil sa nangyari, hindi lumabas ng bahay si Alma. Ngunit nasa puso nito ang paghihiganti. Nais din niyang malaman kung sino ang dayong aswang sa lugar nila. Samantala, sadyang pinagpala ng pananim si Ambo. Walang humpay ang mga taong lumalapit sa kanila para manghingi ng mga ititindang gulayin at mga prutas. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Pagpalain kayo ng Diyos sa kabutihan ninyo sa inyong mga puso. Walang anuman. Sana'y makabenta agad kayo at nang makauwi kayo na maaga sa inyong mga pamilya. Sila ang mga demonyo! Sila yung gumawa nito sa akin! Tingnan niyo ang mukha ko! Sinira ng mga aswang na yan! Alma, huwag ka mabintang. Mahiya ka sa mag-asawang Ambo at Aida. Mabuti sila. Hindi lang kami natutulungan nila at pati na rin kayo. Isang malaking pagkukunwari. Walang ibang dayo sa lugar na ito, kundi ang pamilyang yan. Ang pamilya ng mga aswang. Abo, Huwag kang mag-alala, Aida. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ako na nga harap sa kanya. hindi. Ako ang kakausap sa kanya. Aida, Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko siyang harapin. Hoy! Lalaking aswang! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Hoy! Magandang araw sa'yo. Ako si Aida at... Aida? Hindi Aida ang pangalan mo. Kung hindi aswang. Aswang! Hindi ka man lang natinag sa sampal ko. Lumabas din ang totoo. O sige, mag-anyong aswang ka. Tingnan ko lang kung anong kapangyarihan mo. Mag-anyong aswang ka! Kung nakakasiguro kang aswang nga kami ng pamilya ko, tatanungin kita, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para pumunta dito at sugurin ang sinasabi mong aswang? Ha? Kung aswang kami, hindi ka ba natatakot na baka hindi ka na makauwi sa inyo ng buhay? Narinig nyo? Inamin niyang aswang sila! Aswang! Hindi kami naniniwala, Alma. Saksi kami sa kabutihan ng pamilya nila. Alma! Tasyo? Oo, sige. Hayan ang asawa ko. Ano? Kakampihan niyo ang aswang na to? Lagot kayo sa asawa ko. Andiyan na si Tasyo. Umalis na tayo. Baka madami pa tayo. Mga duwag! Anong ginagawa mo dito? Inaaway mo si Aida. Pinagbabantaan ako ng babaeng yan, Tasyo. Saan daw ako kumukuha ng lakas ng loob
na pumunta rito at harapin sila. Kung iniisip ko raw na sila ang aswang, pinagbabantaan ako! Tama na, Alma. Tasyo, wala kaming galit sa sino man sa mga tao rito, lalo na sa inyo. Gusto namin ng katahimikan. Pakiusap, iuwi mo na ang asawa mo. Narinig mo yan, Tasyo? Mapagkunwari ang babaeng yan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako nakakaganti. Nakikita mo ang mukhang ito, ha? Aswang ka? Masahol pa dito ang gagawin ko sa mukha mo! Wag na, Alma. Ano ka ba? Tama na! Tasyo! Kinakampihan mo ang babaeng yan? Nakagat ka na ng aswang na yan? Kalahi ka na nila? Ha? Kinagat ka na yan? Sasapakin kita kapag hindi ka tumigil! Aida, pasensya ka na ha. Hindi naman kasi biro ang nangyari sa asawa ko. Tingnan mo, ang pangit-pangit niya na tuloy. Naniniwala ako na asawa nga ang may gawa nito sa kanya. Pero ikaw yun, Aida. Hindi ikaw. Pasensya na ha. Tasyo! Nakakahiya ka. Umuwi na tayo. Halika na. Puiset ka! Makikita mo pagdating sa bahay. Sila pang bagong salta sa lugar na ito. Natitiyak ko. Pamilya sila ng aswang tapos kakampihan mo! Huwag ka manggugulo dito, Alma. Hindi mo ba alam? Karamihan sa mga tao sa lugar natin, willing-willing si pinapakitang kabaitan ng mag-asawang yan. Wala akong pakialam sa kanila. Idadamay ko silang lahat sa galit ko sa ginawa ng aswang na yan sa mukha ko. Kinampihan mo pa talaga ang babaeng yun! Kung hahayaan kita, masisira ang plano ko. Plano? Anong plano? Igaganti kita. Ako ang bahala. Naniniwala ka sa akin? Na sila ang aswang, ha, Tasyo? Aswang man sila o hindi, wala akong pakialam. Pero may plano ako sa pamilyang yan. Ako ang bahala, Alma. Sila man ay hindi gumawa niyan sa iyo. Pero, kasama yan sa paghihiganti ko. Tsaka kung pupuriin ako ng mga tao, lalo ka na sa gagawin ko sa pamilya nila. Ang gulong hatid ng pamilya ni Tasyo. Naisip ni Ambo na marahil tama ang asawa niya na lisanin na ang lugar na iyon upang makaiwas. Si Ellen hanggang pakikinig at panunood na lamang sa nangyayari. Kilala niya ang ama niya. Kung magalit ito, wala ang kanyang lakas sa lakas nito. Aida, bakit hindi ka pa natutulog? Malalim na ang gabi. Hindi ko rin alam, Ambo. Ayaw akong dalawin ng antok. Ganun din po ako, Inay. Itay. Ha? At nagtataka ako. Napakadilim ng paligid. Walang liwanag akong nakikita mula sa langit. Diyos ko, alam ko ang ganitong klaseng pahiwatig, Ambo. Kung gano'n, dapat nating paghandaan ang gabing ito. Itay, nakahanda ako. Wala kang gagawin, Ellen. Hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin. Wala silang gagawin na pwede nilang ipagtagumpay. Hahadlangan ko sila. Ambo, hindi ko na mabasa kung anong nasa isip mo. Malaki na ang ipinagbago mo. At doon ako nababahala. Hahayaan mo silang saktan ka. Kaya nilang pumatay. Hindi nila gagawin yun sa tatay ko. Aida, Ellen, umalis na muna kayo. Hayaan ninyo akong haharap sa kanila. Kung ganun, totoo ang pahiwatig ng kadiliman ng langit, Itay. May darating. Sino sila? Si Tasyo. Binalaan na kami ni Mundo. Hindi natin alam kung ilan sila, Ambo. Ano kaya kung umalis na lang tayo sa gabing ito? Tama ang Inay. Kung ito na ang tamang oras para matapos na ang lahat ng ito, haharapin ko itong mag-isa. Ngunit, Ambo,
Paano kung... Umalis na kayo. Wala na akong naririnig na tunog ng mga kulisap. Isa na itong pagbabadya. Paparating na ang panganib. Tayo na po, inay. Mag-iingat ka, Ambo. Tiyakin mong mararatnan ka namin ng anak mo ng buhay. Umalis na kayo. Ha! Ha? Diyos ko! Itay! Oy, gising pa kayo. Magandang salubong ito sa amin. Mainit nyo kaming tinanggap. Malalim na ang gabi. Anong kailangan mo, Tasyo? Aba, syempre, wala akong kailangan sa'yo. Kaya magpakabait ka. May kailangan ako. Dito sa asawa mo. Bitiwan mo ko! Walang hiya ka, Tasyo! O alaman, at patutunayan ko sa'yo mamaya kung gaano ako kasarap na maging walang hiya. Bitiwan mong asawa ko, Tasyo! Huwag mo kong uutusan! Itay! Tasyo, umalis na tayo. Huwag mo nang ituloy ang pinabalak mo. Maawa ka sa kanila. Gusto mong una kitang patayin na, mundo? Suwisyon ko lang. Ikaw na ang bahala. Ruel! Itay, Huwag kang tanga! Ano pang hinihintay mo? Sunggaban mo na kaagad dyan! Yang nasa harapan mong masarap na putahe! Pagkakataon mo na ito! Ellen, Masama ka rin katulad ng ama mo, Roel. ikaw kasi. Mabuti naman akong tao, Ellen. Gusto kita. Pero ayaw mo kong pabigyan ng pagkakataon. Huwag mong gawin to, Roel. Kung ayaw mong mapahamak. Ano? Sino? Bakit? Tatawag kayo ng pulis? Walang pulis dito, Ellen. Mga tanod. Nasa bayan ang mga tanod. Walang tutulong sa inyo. Walang makaririnig sa sigaw ninyo. Huwag kang lalapit. Pasensya na, Ellen. Pero baka sakaling sa gagawin kong ito sa'yo, papayag ka na sa gusto ko. Mamalin mo ko, Ellen. Bitiwan mo ko, Roel. Pinapalaan kita. Bitiwan mo ko! Ngayon, ayos na! Huwag niyong idamay ang mag-ina ko! Ako na lang ang saktan ninyo! Patayin niyo ako! Huwag ang pamilya ko! Wala kang silbing patayin, abo! Wala kang kwentang tao! Hoy, mundo, igapos mo na yan. Hayaan mong panoorin niya ang gagawin namin sa kanya mag-ina. Simula na ang palabas! Abo! Itay! Ilang beses akong nakiusap sa inyo na patahimikin kami. Binalaan namin kayo na itigil na ang panggugulo niyo sa pamilya ko. Pero hindi kayo nakinig! At sino ka para pakinggan ko, ha, Ambo? Mundo! Pasakan mo ng telang bunganga ng ambo na yan para may mangat-ngat siya habang nanonood at nilalamo na matinding takot at galit sa gagawin namin sa kanya mag-ina! Wala kang kasigsama. Ikaw ang demonyo sa lupa! Tumigil ka! Oh! Oh! Wag! Inay! Tama na, Tasyo! Aba, galit ka na yan? Nakuha mo lang tumayo ng matuwid! Amo, pakiusap. Huwag ka na lumaban. Hindi nagbibiro si Tasyo. Baka tulayan kayo. Baka patayin niya kayo. Mahabang pasensya at pagtitimpi ko sa inyo, Tasyo! Sukdulan na ang kasamaan mo! Mabutit alam mo, ngayon, manood ka. Paliligayahin ko ng gusto kong asawa mo. Anong nangyari? Ang lakas. Alayo ng bilagsakan mo, Ruel. Anong nangyari? Ay, napakabilis. Hindi ko nakita. Ruel! Tay! Sa likod ko! Tumayo
Lumayo ka dyan! Sinaktan mo agad ako! Ngayon, papatayin ko kayong lahat! Ngayon mo ipakita ang tapang mo, Tasyo! Oh, ganyan nga! Ilabas mo ang tapang mo! Tatapusin ko kayo ng pamilya mo! Ano nga? Ang tunog na yan! Narinig na namin niya ni Alma. Nung gabi na yun... Ha! 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 Ang pagmamalabis ay hindi tamang gawing huwaran ng iba. Wala kaming karapatang magparusa sa mga nagkakasala dahil makasalanan din kami. Ngunit ang kasamaan ay hindi dapat hayaang magpatuloy. Isa kang masamang ugat na kapag hinayaang umusbong ay maaring mamunga ng mas marami pa. Hindi ka dapat tularan! Oh, unti-unting nagbabago ang iyong itsura. Totoo nga. Kayo ang mga aswang. Pamilya kayo ng aswang! Aswang na nagpapago at nangangarap mabuhay ng normal na tao. Ang mga katulad mo ay siyang hamon upang mabuhay ang galit sa aming mga puso! Hindi ako natatakot sa inyo. Lalo na sa iyo, Ambo. Wala kang silbi. Ikaw ang una kong papatayin. Ang tuhod ko! Ano ba ang tuhod ko? Hindi! Ano ito? Ano itong nakakita ko? Labali ang tuhod! Itay! Isa ka pa! Huwag anak! Katulad din siya ng kanyang ama, Itay! Inosente siya. May pagkakataon pa siyang magbago at mabuhay ng mabuti. Patawarin niyo ako! Hindi ako masamang tao! Patawan! Umalis na kayo habang kaya pa naming pigilan ang aming mga galit. Kayo ang O nabati mo sa akin sa salitang aalis na kayo. Abay, dito na ako lumakit ng kaisip pero ngayon ko lang nakitang ganito kahitik ang mga pananim ang buong paligid ng bahay. Bakit pare, may nangyari ba? May umapi ba sa'yo rito? May nanggulo ba? Sabihin mo sa akin,
pananagutin ko? Wala pare. Naisip ko lang na mas maganda siguro kung lumipat naman kami sa ibang lugar. Di ko talaga maintindihan, pare. Ito ang tamang lugar para sa inyo ng pamilya mo. Ganitong klaseng paligid ang hinahanap ninyo noon, di ba? Tapos iiwanan nyo. May inililihim ka yata sa akin, pare. Pare, Pero kung ano man yan, huwag mo nang sabihin. Basta, pag-isipan nyo pa rin muna ni Maring Aida at ni Ellen. Tama ba na aalis kayo at iiwanan nyo ang lugar na ito? Kung sa bagay, nasa inyo ang desisyon. Pero sayang kasi ang matabang lupa, ang mga pananim pare, ang preskong hangin, ang magandang bahay na inayos at inalagaan nyo ni Mare. Ambo! Tol! Andito ka? Oy, Andre, nandito ka pala! At tuloy nahihirapan ako eh. Buti na lang wala si Tasyo. Mukhang nakahanap ka na ng tahimik na kaibigan dito, no? Mabait itong si Mundo, pero ingat ka. Bunganga niya lang malaki, pero doble kara yan. Noon yun, Andre, pero nagbago na ako. Lahat naman tayo may karapatang magbago, di ba, Tol? Ambo! sangayon ako sa sinabi mo, Mundo. Mabuti kung ganon, Mando. Kumpari ko itong si Paring Ambo. Inaanak niya ang anak kong bunso. Hindi ka magsisisi kapag ito ang naging kaibigan mo. Naku, hindi. Hindi talaga. Hindi talaga ako magsisisi. Hindi talaga. Bakit parang iba ang aura mo, Mundo? Hindi ko alam kung natatakot ka sa tuwa o natutuwa ka sa takot. Oh, nalito ako. Oh, pero masaya ako at nakilala ko ang pamilya mo, Ambo. Tol, Ambo. Sisimulan ko ng pagtatanim ng mga gulayin para mas madami ang maraming ani dito at maraming tao matulungan. Di ba tama ako? Tol, Ambo. Oo naman. Tama ka, Mundo. Mahirap kasi magkamali eh. Naku, marami pa pala akong itatanim. Maiwan ko na kayo. Di naman ganyan dati si Mundo. Pag-isipan nyo ni Mare, ang sinabi ko, sayang ang lugar na ito kung iiwanan ninyo. Nandito na sila ang buhat Aida. Naku, ang ganda talaga ng anak nilang si Ellen. Kumusta kayong lahat? Mabuti kami, Aida. Kayo, ang gusto namin kumustahin. Ha? O lulumang chismis yan. Lubayan nyo ng pamilya ni Tol Ambo. Wala nga si Tasyo. Ikaw naman ang magbabawal sa amin, Ambaw. Kasi yakan namin na mag-usap. Dahil minsan lang nagkatagpo ang magkakilala at magkaibigan dito sa bayan. Ano ikaw mo? Wala na si Tasyo. Ano nangyari sa kanya? Hindi nyo ba nabalitaan? Umalis na ang pamilya ni Tasyo dito. Hindi namin alam. Bakit sila umalis? Dahil maraming tao nagagalit sa kanila. Lalo na nung ibinalita nila na may aswang dito at kayo ay tinuturo. Pati ho ba si Ruel? Kasama nilang umalis? Abay, oo. Nag-iisang anak yun ni na Alma at Tasyo. Hindi nila yung iiwanan dito. Alam nyo ba? Ipinakalat nilang malas daw kayo sa lugar na ito. Pero ang totoo, sila ang malas. Ang sama ng ugali ng mga aswang na yun. Sila ng mag-asawang yun. Nakarma tuloy si Tasyo. Paika-ika ko lumakad. Hindi nga makatakbo eh. Si Alma naman nakapika sa mukha. Si Roel naman, ay nako. Sana hindi magaya sa kanyang ama. Tsaka sisigilin din siya ng langit gaya na nangyari sa kanyang mga magulang. Ipagdasal na lang po natin na kung saan man sila mapunta, maging maayos po ang kanilang kalagayan. Baka nagbago na si Tasyo. Umalis na yung dito. Abay,
hindi makatingin ng diretso sa mga tao. Laging nakayuko. Ganon din si Alma. Ay, Diyos ko. Pagpalain niyo po kaming lahat. Lalo na po ang pamilya ni Tasyo. At kayo naman ang Aida, Ellen, hanggat narito kayo sa lugar na ito, kami na bahala sa inyo. Walang gagalaw at manggugulo sa inyong tatlo dahil kami mismo ang makakalaban nila. Salamat naman sa inyo kung ganon. Abay kami ang dapat magpasalamat dahil malaki ang naitulog nyo sa aming pamilya. Oh, huwag kayong mag-alala. Andito ako para ipagtanggol sina Ambaw at Aida at Elaine. Che, balimbing! Uy, noon, hindi na ngayon. Pwedeng magbago Hindi pwede. Mundo, Tol, biro lang. Hindi ko galit. Nagpapaliwanag lang. Pasensya na, Tol. Mundo, maraming salamat sa'yo. Oo, Tol. Walang anuman. Teka, bakit nga pala nagpapasalamat ka sa akin? Dahil mula doon, hindi mo na kami iniiwan ang pamilya ko. Mahirap na kasing malingaw. May sinabi ka, Mundo? Ang sabi ka, oo naman. Mga Tol, magtulungan tayo, di ba? Siyempre, walang iwanan. Kung nasan kayo, dun din ako. Kasi marami kayong tanim at libre niyang binibigay sa akin na ibebenta ko pa. O di ba? Kaya okay na yun sa'yo, Tol Ambaw. Walang problema, Mundo. Basta maayos ang lahat. Walang problema. Nagdesisyon ang pamilya ni Ambu na manatili sa bundok. Doon, tahimik silang walang gulo. Si Ellen ay naging masaya na rin. Sa mga sumunod na araw, normal na ang buhay nila. Si Ambu ay nagtatanim habang si Aida ay nag-aasikaso ng bahay. Si Ellen ay katulong ng dalawa. May paraan talaga ang Diyos para ayusin ang lahat. Mula noon, wala nang balita kay Tasyo. Narinig na lamang na umalis na sila sa lugar na yun. Nakilala ng mga tao si Ambu at ang pamilya niya. Hindi bilang aswang, kundi bilang mabuting tao. Matulunging magsasaka sa lugar na iyon. Sa huli, naging kaibigan na nila ang mga dating natatakot sa kanila.